Parang parang ano ito eh, parang band-aid, no? Solution para nang sa gano'n eh maampat yung posible na paggalaw ng mga tao against the Marcos administration. Tandaan mo, pumuputok ngayon yung mga panawagan na resign, leave, bitawan mo na yan, hindi mo kaya, you're a weak leader, maraming ganyan eh. You're incompetent. So it is possible na isa ito na pang ano eh, pang sa Bisaya pa pandani, no? Sa mga general o mubampang opisyal sa Armed Forces of the Philippines and PNP not to move against the administration. Mukhang may kulo sa kasirola na hindi alam ng ordinaryong Pilipino. Dito kay dating PNP Chief Torre. Sa tagal mo sa bilang media man, Manong J, meron ka bang naalala na parang kahalintulad nitong sitwasyon na yung pinaka-pinuno na may natitira pang mga taon sa kanyang bago siya mag-retiro, 4-star general, ay nalagay sa bingit ng alanganin dahil pinalitan at naka-floating ang term na ginagamit. Sa nakalipas po, Manong J? Wala talagang first. Unang-una talagang first ito si General Nicolas Torre III, no? Kauna-unahang PNPA graduate na naging PNP chief. Kauna-unahan din na tinanggal ng 2 days ago bago in-announce. Officially natanggal na siya, no? O nasibak na siya sa kanyang pwesto bilang chief ng PNP. Pero hindi ito ang una na nagkaroon ng sabay na, in other words, may 4-star general na nakaupo, pinalitan ng lower ranking general, pero hindi pa retirable. Kasi si General Torre, sinikay supposed to be March 26, 2026 pa siya magre-retire, ano? That would be next year, mahaba pa yan. Meron pang September, October, November, December, January, February, March. 7 months, no? Pero hawak niya, yan ang problema ngayon ng PNP eh. Sapagkat unless ma-dismiss siya from the service or mag-file siya at ma-approve yung kanyang early retirement sa PNP, hindi pwedeng hawakan ni Lieutenant General Nartates, ni Joan Nartates, yung ranggong 4-star general. Kasi hindi pwedeng, wala pa akong alam sa kasaysayan na pwedeng dalawang 4-star, isang floating at saka isang active ang nasa service ng PNP. Pangalawa na dyan, yung magkakaproblema, mas malaki ang sweldo nung hindi PNP chief kaysa sa PNP chief, Admar. Opo, dahil naalala ko rin nung si PNP Chief Purisima ay nasuspinde. 4-star general siya noon during that time. Yes. At meron pa siyang mga ilang buwan yata bilang 4-star general. Ang pumalit sa kanya 3-star na si General Espina. Hindi rin yun nakuha yung 4-star, no? Either na lang mag-resign or early retirement. Pero nabanggit naman ni Torre na kanyang gagastusin or kanyang ikukonsumo yung kanyang mga leave, no? So kasalukuyan siyang naka-leave sa mga naipon na raw niya na leave sa kanyang serbisyo. Pero sa nakikita niyo po dito sa galaw na ito, wala po bang free hand sa ang PNP chief na mga siwa sa kanyang nasa ilalim o yung mga kanyang magiging katuwang sa pamamahala sa hanay po? Kasi ito po yung issue. Nung merong number 2 na sa kanya, inilipat niya
doon sa Mindanao. Ang number 2 man, which is 3-star general, which is ang naalala ko na last na yata na pinatapon doon si Lieutenant General Danao, na ganun din, na naging OIC ng PNP naman yun, na itapon din sa Mindanao, na parang sort of parang demotion doon sa mismong number 2 man, Manon J. Actually, kwan yan bawal dapat yan. Unless it is approved by the National Police Commission. Kasi sa kanilang organization, yung mga senior officers, nasa yung Deputy Director General for Administration, for Intelligence, for Operations, yung mga gano'n, no? Kung ano pa yung mga higher ranking. Dapat yan kasi humingi ka ng pahintulot, no? Kung ikaw ang PNP chief, bago ka magsagawa ng anumang pagbalasa, ay may may approval ng PNP, ng National Police Commission. Ang balita ko sa nangyaring ito ay hindi na bumusina si Mr. Torre sa Napolcom at tinawag ang pansin niya pero mukhang inignore niya. Kaya ang nangyari, binalikan siya. Parang ang labas kasi ang governing body ng PNP ay ang National Police Commission. Ang chairman dyan usually, ang pagkakaalam ko, yung DILG o SILG, Secretary of Interior and Local Government. So mukhang ganun ang nangyari. Maraming kinilo si Mr. Torre bilang PNP chief na mukhang lumagpas doon sa authority niya in the conduct of his business, no? So ewan ko kung may iba pang dahilan, no? Kasi may mga iba ring mga kwento sa kusina ng Malacanang na bulong-bulungan na hindi lang yon ang dahilan, no? Merong mga paranggit at kung ano-ano pa na sinasabi, pero officially ang lumalabas na dahilan kung bakit siya inalis bilang PNP chief ay dahil sa infraction, administrative infraction doon sa conduct of business diyan sa PNP. Opo, hindi ba kayang matabunan sa sinasabing mga kakayanan niya or mga accomplishment niyang sinasabi or mga programa na kanyang ini-implement ngayon sa hanin ng pulisya, yung ganong lapses na talagang na-delete? Lalo na yung kanyang ipinagmamalaking 5-minute response, ipinagmalaki pa niya sa Pangulo yung 911, di ba? Nag-demonstrate pa siya mismo doon sa Pangulo. Pinagmamalaki niya lahat ng kanyang mga nagawa. Pero sa isang iglap lang, nawala ang lahat. Parang kanta lang po, Manong J. Hindi, marami talagang itaka, no? Maraming itaka sa pangyayari sapagkat yung kanyang walking paper ay pirmado ng 24, no? Natanggap niya 24 ng gabi, kung di ako nagkakamali o dapit hapon. Pirmado ni Secretary Bersamin. Before that, siguro mga 22, 23, nag-briefing pa siya, nag-command conference pa with the President. Pinagyabang pa niya yung kanyang anong tawag ito, respond, no? Yung niraradyohan, sumasagot, may nawawala sa ere. So maraming nagtaka doon sa mga nasa administrasyon, bakit siya o bakit biglang-bigla yung kanyang pagkakaalis, no? Pagkakatanggal bilang PNP chief, no? Although marami rin nagsasabi na marami kasing laro ito, no? It could be ito personal analysis ko, Admar, MJ, na it could be a step by the President, no, Mr. Marcos, to please, no, the growing number of dissent, no, from the graduates of the Philippine Military Academy. Kasi tandaan natin, last batch yan, class 92,
sila Mr. Nartates at parang malaki ang tampo nung PMA alumni at na hindi man lang binigyan ng kumbaga parang send off yung PMA na malaki naman ang naiambag, no, sa pagsisimula ng Philippine Constabulary napunta sa PCINP hanggang sa maitatag ang PNP, no. Isa yan sa possible na para hindi na kumulo ang kasirola ng disgusto dahil alam naman natin marami na ngayon ang galit, no, sa nangyayari sa gobyerno, sa administrasyon dahil nga diyan sa samot-saring mga issue katulad ng flood control, na trilyones ang pinaglaruan, yung ayuda, yung mga pondong nawawala sa PhilHealth, DBP, Land Bank, Bangko Sentral, yung binentang gold at kung ano-ano pa, pati na lalong-lalo na yung mga insertions na bilyon-bilyon sa 2025 national budget. So parang ano ito parang band-aid, no, solution para nang sa gano'n maampat yung posible na paggalaw ng mga tao against the Marcos administration. Tandaan mo, pumuputok ngayon yung mga panawagan na resign, leave, bitawan mo na yan, hindi mo kaya, you're a weak leader, maraming ganyan you're incompetent. So it is possible na isa ito na pang sa Bisaya pa pandani, no, sa mga general o ubang pang opisyal sa Armed Forces of the Philippines and PNP not to move against the administration. Mukhang may kulo sa kasirola na hindi alam ng ordinaryong Pilipino.